Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, tatlong dating miyembro ng Communist Terrorist Group sumuko sa Bukidnon at Sarangani. Chinese envoy ipinatawag ni PBBM matapos salakayin ng China Coast Guard ang mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal. 23 million pesos na halaga ng misdeclared, bulok at nangangamoy na agricultural products nasabat sa inspeksyon ng Customs Bureau. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Tatlong dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ang kusang sumuko sa magkahiwalay na operasyon sa Bukidnon at Sarangani kasabay ng pagsuko ng kani-kanilang mga armas. Noong July 20, isinuko ni na alias Mama at Maria sa Talakag, Bukidnon ang isang caliber .45 pistol, improvised shotgun at mga bala matapos kumalas sa armadong kilusan. Samantala, formal namang iniharap noong July 16 sa Kiamba, Sarangani si alias Peter na nagsuko ng isang Bushmaster marked MA-type firearm at sasailalim sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ayon sa Philippine Army at Police Regional Office o PROTEN, patuloy na humihina ang impluwensya ng CTG habang dumarami ang mga rebelde na pinipiling magbalik loob at samantalahin ang mga programang pangkapayapaan ng pamahalaan. Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong July 21 si Chinese Ambassador Jing Quan sa Malacanang kasunod ng pananalakay ng China Coast Guard o CCG sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Nauna rito na ilikas ng Philippine Coast Guard o PCG ang dalawang sugatang sundalo sa kabila ng pangaharang ng mga barko ng CCG. Ayon sa PCG, nagtamo ng sugat sa ulo at kamay ang mga biktima matapos umanong hampasin ng kahoy na baton ng mga tauhan ng CCG. Mariing kinondena ng PCG ang insidente at iginiit na hindi kailangan ng Pilipinas ng pahintulot upang magkaroon ng operasyon sa loob ng sariling Exclusive Economic Zone o EEZ. Muling iginiit ng pamahalaan na sakop ng 2016 Arbitral Award ang Ayungin Shoal at nananatiling walang bisa ang malawak na pag-angkin ng China sa West Philippine Sea o WPS. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC noong July 21 ang 5 container ng misdeclared frozen agricultural products at foodstuff mula China na nagkakahalaga ng 23.27 million pesos, kabilang ang 17.03 million pesos na halaga ng mga produkto at 6.24 million pesos na halaga ng buwis at taripa. Sa inspeksyong pinangunahan ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, natuklas ang taliwas sa deklarasyong fish tofu, fish balls at squid balls, naglalaman ng mga shipment ng skinless chicken breast, frozen pigeon, Peking duck, frozen duck meat, frozen pork, seafood at iba pang frozen food items. Naglabas si Port of Manila District Collector Rizalino Jose Toralba ng warrants of seizure and detention. Iniimbestigahan na rin ang consignee sa posibleng paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, Food Safety Act at Customs Modernization and Tariff Act. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.